bagong Jerusalem. Unti-unti itong sinasamba, ginagala, at sadyang minamahal, lingkod ng Diyos. Nasa bagong Jerusalem, ang tunay na lingkod. Kung paano kong pinili ang mga apostol sa inyong panahon, ako rin ang sadyang pumipili. Kung paano kong kinalugda ang langit Israel at tinawa ang mga propeta. Ang bansang dito ko kinakasi ang aking espiritu. Ako nga ang sadyang nalulugot sa lahat ng aking tinatawa. At ako ang sa kanila ay nagpapatayo upang magsalita tungkol sa aking kalooban. Magandang umaga. Mangagsipo kayo na. Sa tinig lamang kayo nakinig. O sanlibutan, sinasabi ko sa iyo, narito, sa bansang ito, ang bagong Jerusalem, ang tunay na lingkod ng Diyos. Ako ang siyang gumagamit. Hindi ako ginagamit. Napupuot ako sa gumagamit sa akin. Hinahayaan ko ang tao. Gamitin ako ng maraming sekta ng leyo. Hanggang dito lahat sila'y mangingi. Lahat sila'y magtatanong. Sila'y naglingkod sa akin. At aking sasabihin, hindi ko sila nakikilala. At yan ang inyong katakutan. Sa oras na yaon at aking winika, hindi ko kayo nakikilala. Kaya't sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, pagtatandaan niyo, ayaw ko nang sinungaling. Ayaw ko sa bawat nagkukunwaring naglilingkod sa ang panahon ang isang naglingkod hanggang sa lima maglilingkod sa hirap at sakit. Ito ang kanyang patotoo sa pagkilala sa aking pagkadiyos. Kung paano akong nagkatawang lupa sa gitna ng mga Hudyo. Ang aking daan ang siyang nilalakaran. Tumanggap sa pangalan ni Scott. Sapagkat inibig ko, hanapin ko ang narawang sa maglilingkod sa bagong pangalan ni Scott. Ang aking tinahak, siyang sinabi, kaya ngayon, ang siyang Kristong gagamba. Ano pa? Kayo umaman. Sa pagkarami sa inyo, ang sadyang dumadaig, nagkakasala sa salita. Nagkakasala sa isip, maging
sa kanyang damdamin. Ang Kristo at kayo ang siyang Kristo. Kalooban ng nasa langit, kalooban ng aking salita, kalooban ng aking kapusan, at kalooban ng aking espiritu. Ang siyang tatawaging anak ng Diyos ay sadyang mag-iisa. Tinatawag ko kayo ng aking mga anak. Karangalan ng tao, bawat isa ay tawaging anak ng Diyos. At aking karangalan, kung kayo'y sumusunod, nakatuto pa at sadyang ang hirap at sakit nasa inyong puso, ang paggampan bilang anak ng Diyos. Ipinapakita niyo dito sa lupa. Kailanman, hindi kayo nagkakasala. Sa wala nito, sa wala na iyon, kayo'y manggagawa ng Diyos. Nasa inyo ang sadyang pamaraan kung paano ako ihaya ng buo mong lakas, ng buo mong pag-iisip, ng buo mong damdamin. Ipapakita mo sa iyong Diyos. Karapat dapat na sa aking pagtawa. Karapat dapat Ama, ika'y kalugdan ng aking espiritu. Sapagkat itong aking salita, siyang nananaka sa buo niyong pagkatao. Sapagkat itong inyong katawa, ibibigay mo ang lahat ng iyong makakaya, ika'y makapaglingkod sa akin. Upang makamtan mo ang aking pangako sa isang kisak mata. Kaya kong balitaan ang katawang nagdusa. Kaya kong balitaan kung paano itong nasaktan at inalura. Nagutom at naupa. Papalitan ito na mayroong karangal. Papalitan ito na wala ng pagabukwa. Papalitan ito wala nang hirasa. Sapagkat ang hirap at sakit pupuhunan ng inyong katawang laman. Ipapakita ng inyong katawang laman hindi makakasal. Tiisin sa kapuwata. Tiisin sa kawalan. Diyos lamang ang inyong sandihan. Diyos lamang ang nasa inyong isip. At Diyos lamang ang sa inyo'y tutulong. Wala kayong ibang asa kundi noong pangalang ipinakita sa businan ko. Itong inyong sasambahin. Ito ang inyong tatawagan. Ito ang siyang nagsulat sa pusong malinis. Ang buong isip
ng buong una ang tunay na sinasayaw ang tunay na sinasayaw na ang tunay na pagkatao na kailanman hindi mo lalagyan ang lahat ng aking kapuso. Sapagkat ang tunay siyang mga ngaral isinasagawa ng kanyang katawan. Ang hinihingi ng aking kapuso. Doon niya lamang masasabi, mananampalataya kayo ng isang sapagkat ako ang hari ng langit at ito ang lupa. Nagahari ako sa inyong salita. Nagahari ako sa inyong magawa at inyong pinagaharian. Mahayag ako ng inyong magawa. Mahayag ako ng inyong dila sa lahat ng tao. Ibinabalita niyo sa lahat ng tao. Narito na ako sa pangalang Iskapos. Lahat ay bigyan ko ng karapatang tumawag sa akin bilang isang ama. Bilang isang ama. Kinanunod ko na kayo'y nakikipag-isa sa aking espiritu. Kung paano kayong nakikipag-isa sa bagong pangalang Iskapos, ipinapakita naman ninyo sa bawat isa sa inyo. Nagkakaisa kayo. Wala ang galit. Wala ang poo. Wala ang iyong giyak. At hindi nyo ginagamit ang iyong kapwa-tao para sa inyong sariling kapakanan. Sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, kinaluludan ko. Kayo ang siyang gumawa ng pamaraan upang kayo'y aking kaluluwa. Gumagawa kayo ng mabuti sa inyong kapwa-tao sapagkat inibig ng inyong puso na kayo'y nag-iibigan, nagtutulungan, nagdadamayan. Ginagamit ninyo ang inyong sarili upang kayo'y magkaroon ng ambag sa aking misteryo at ilang at kayo'y magkaroon ng ambag sa inyong kapwa-tao na kayo'y isa sa isang layunin at kayo'y isa sa isip sa gawain ito na kayo'y isa. May ibigay ninyo inyong sarili. May ambag ninyo inyong sarili. May ambag ninyo inyong isipan. May ambag ninyo ang inyong karunungan. At may ambag ninyo sa lahat ng bagay ang buo inyong pagkatao na kayo'y kayang magpagamit sa akin. Ang ibig kong sabihin, kahit kayo'y walang-wala na, iniibig ninyong kayo'y pumarito sa loob ng aking sanktuaryo upang makinig ng aking salita. Iniibig ninyo kayo sadyang gumagawa ng pamaraan upang pumarao at pumarao. Hindi ganda ng karamdaman upang sa aking pagtawa kung nasaan ako naroon, anak na aking kinaligtan. Kaya nga sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, ako ang mayroong utang sa nagpaluwal sa akin. Ako ang siyang magbabayad sa lahat ng inyong ginawa sa inyong kapwa-tao
nawalan kayo, ako ang siyang magbibigay, magsasaul ng lahat na siyang nawala sa inyo. Kaya nga, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, magbibigay ako ng gantimpala ayon sa inyong ginawa. Ako ang may hawak ng gantimpala, ibibigay sa bawat magtatagumpay. Kaya nga sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, panahon na upang kayo'y pumarito na mayroong katotohanan sa inyong puso, sa inyong isipan. Panahon na iiwanan ninyo ang pagkukunwari. Iiwanan ninyo ang pagiging maramdamin at iiwanan na ng bawat isa sa inyo ang galit sa kapwa-tao, galit sa kapwa. Kapag ito'y isang hibla ng buhok. Alin tulad ito sa isang maliit na kasalanan. Halos ito'y hindi napapansin, nawawala sa kanyang ito. Kapag ito'y naipit, lumalago ito, dumadami. Hindi niyo napapansin sa bawat inyong pagsisinungaling, sa bawat inyong pagkalimot, sa bawat nagagawa ninyo sa maliit na kasalanan, sa pag-aakalang kayo'y mapapatawa. Sinasabi ko, ito'y naiipon kapag ito'y malaki na. Hindi pa titiwan, tiitimbangin ang iyong Diyos. Dala ko'y timbang. Alalahanin ninyo, dala ko'y timbang. Hindi ako ang siya makato. Hindi ang inyong mga utak. Nagsasalita lamang ako sa lahat ng aking tinawa. Ito ang dapat mong gawin sa harapan ng iyong Diyos. At ang aking batas, kapag ito'y hindi mo sinunod, sa'yo'y magpaparusa. Naghandog ako ng aking katawan at buka. At mula kong nando, ito ang Espiritu ng Diyos. Kapag ito'y wala sa buong mong pagkatakot, wala na akong magagawa. Isa lang ako ang aking masasabi sa lahat na siyang hinding-hindi nakasusunod sa akin. Adios. Wala akong magagawa. Hanggat ako'y nagsasalita, hanggat ako'y nangangaral, binibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng maraming makakao at baboy. At sunod na ang sunod na at sa diya magpasak ko
ang siyang manitas. Hindi ako nagbibiro sa tao. Nasa huling panahon, ang sanlibutan, uulitin ko, o sanlibutan, nasa bagong Jerusalem, ang tunay na lingkod at aking tinawag at aking ngang kinasaypan ng aking Espiritu. Espiritu Santo ang tumawag sa lingkod ng Diyos. Nasa bagong Jerusalem ang bansang Pilipinas. Walang ibang lingkod. Siyang magtataguyod ng aking bagong pangalan at ang tunay na aral ni Kristo. Nasa bagong pangalan, sa bawat lingkod aking tinawag, ang tunay na aral ni Kristo. Siyang sa kanilang. Kaya ang sinasabi ko sa bawat isa natin, yan lagi ng inyong isipan kapag dumarating ang mga pagsubok. Lagi handa ang iyong isipan sa maraming pagbabago. Lagi niyong handa ang inyong isipan kapag lahat kayo ay aking pinag-umpog-umpog. Lagi niyong isipin, ito ang lagi niyong gagamitin. Isipan, hindi ang damdam. Sa maraming pagsubok, damdamin ang lagi niyong pinaiira. Kaya walang makapapasa at sadyang makapapasa kapag damdamin ang inyong pinaiira. Kapag dumating ang mga pagsubok, ito ang inyong patatagin. Akayin ninyo ang inyong puso tungo sa katotohanan upang inyong magpatibay, nangigitiban ang inyong sinasabing sumasampalataya. Ipakita mo yan sa akin na sinusuko mo ang lahat ng inyong kasalanan sa awiting Paternos. Sinusuko mo sa akin ang lahat ng inyong kasalanan na habang inaawit niyo ang Paternoster sa isang mahinahon tingin. Muli itong awitin ng bawat isa sa inyo. Lahat ay umawit. Siyang nagagaling sa pusong malign. Awitin na sinusuko ang lahat ng inyong kasalanan. Siyang magtatagumpay. Yuyukod ako sa tunay kong mga anak. Siyang magtatagumpay. Kaya magandang umaga.
At salamat sa bawat isa sa inyo. At papalila ang aking anak sa Espiritu. At sa katotohanan, awitin ang bawat isa sa inyo. Lupa maayon, langit na rin, sa isang may naon. Nais ko sa puso. Nandang ang langit. Kung ano ang klaseng bumisip, binibigyan ko ng layang at magdiwanag sa mga unti-unti lang, hindi ba natin sapagkat hinahanap ko sa inyo ang pananalis. Ako sa isa Diyos. Katawan isip
Pero kung sa akin, at pakinggan ang aking sa Steve at sa pagpong tumingin ka sa akin wala ako dito sa akin pagkama siya tayo isya tinatawag na pag-isang tinatawag na magpatuloy ka na. Walang sulang. Ay hindi mo malalapasan. Pagpatuloy lang. Kapataw. Unti-unti mo maramdaman ang daan ng Umar, madama mo ako. Pagkakong madama mo sa mga sandal nito. Ako sa iyo dito. Nakalihan. Sama na ito. Sama na ito. Sama na ito. Isa po siya sa akin. Paligtasan nila kayo sa pagmamahal sa pagmamahal ng mga ganito nila yung nasa sinasabi ko siya huwag kang matakot unti-unti mo magagawa tapos madarama mo isang baso dito rin ano mang karamdaman ngayon pamilya isang baso dito rin kahit kasi magpata at hindi mo sa aking pangalan ang bawat karamdaman ang makulang makulang mo ang lakas ng aking kapamilya at ang yaman Sinasapos ko ang kamay ko sila ay bigyan ko ng kapangyarihan magtiwala ka lamang sa pamagitan ng pagtitiwala ng langit sa iyong mga pagtitiwala niya pagtitiwala pagaling sa puso ang aking nais upang ang iyong binigay sa sakit mangyari at yan mo ang kamay mo silang aking gabi panahon na ang lakas ng aking kapangyarihan ibibigay sa kanila labihan kumayo ka at nakuha at ang magsibak ng iyong ang hirap sa simang alisin ang dami sa puso alisin ang pag-isipan sa mga sa kapatid at ilang umalit tandaan ang bawat sasin lahat ng bagay na aking sinabi sa iyo sa iyong pag-ibig sinaya ko
aking mga katawan. Sa oras na hindi mo gawin ang iyong katungkulan, na sila'y babaksak natin yan. Sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, ang paglilingkod sa akin ay hindi biro. Lahat ng iyong paghihirap, gantimpala na buhat sa iyong Diyos, buhay na walang hanggan, katawang laman na kailanman wala ng kamatayan, katawang panglangit sa magtatagumpay, walang hanggang buhay, sa walang takot na mahayag ang aking bagong pangalan sa lahat ng tao. Ang hirap at sakit, pinuhunan ni Kristo Jesus, at yan ang inyong ilalagay sa inyong isipan, sa inyong puso. Ginampanan ni Kristo Jesus ang lumuhod sa salita ng Diyos. Niluharan ni Kristo Jesus upang makasunod sa tagubilin ng nasa langit. Gawin ng buong kalooban, ng buong katotohanan na ang salita ng Diyos ito ang sadyang tinayuan. Ito naging buhay. Nabuhay sa katawan ni Kristo ang lahat ng kapusan. Naging buhay ni Kristo na ang salita ng Diyos maganap sa kanyang katawang laman. Ito ang aking halimbawa. Siyang susunod, siyang tatanggap sa bagong pangalang Isko. Kaya nga, sanlibutan. Sinasabi ko sa buong sanlibutan, nasa Pilipinas, nasa bagong Jerusalem, ang tunay na lingkod ng Diyos. Nasa bagong Jerusalem ang aking pagpili. Nasa bagong Jerusalem ang aking espiritu. Nasa bagong Jerusalem ang huling pagtawag sa lingkod ng Diyos. Magandang umaga. Sumayong aking pagpapala. Paalam.